documents of my name, space my name, then teacher applicant. Applicant folder for senior high school, folder. Okay, folder. Next, table of contents. Yung table of contents niya, may header, may logo ng DepEd nakalagay. Ito yung letter header. Pagkatapos, ito naman yung logo. Table of contents, A hanggang J. Table of contents, yung first page niya, ang nakalagay ay letter of intent sa A. Then, letter B, personal data sheet. Letter C, PRC license. Letter D, certificate of eligibility. E, TOR of graduate and postgraduate, MAED. Letter F, certificates of training. G, certificates of employment. H, teaching performance rating. I, checklist of requirements and omnibus certification. J, other relevant documents. Next, letter of intent. Isin natin yung camera. Letter of intent. Letter of intent na dito yung ating header. Ang nakalagay, Department of Education, Republic of the Philippines muna, Department of Education, National Capital Region, Schools Division Office of Quezon City. Nilagay ko dito yung logo ng Schools Division Office ng Quezon City. Tapos dito naman sa right portion, yung pinaka-logo ng DepEd. Dito yung sa upper part portion, yung superintendent ng current SDO QC. Kung saan man yung region nyo nakadepende, yun yung ilalagay nating name na superintendent. Pagkatapos, sa attention, nilagay ko, aside dun sa principal, in-address ko din dun sa assistant principal ng school na gustong nating pag-applyan. Tapos, ito yung pinaka-body ng letter. In-indicate ko dito yung express of intention ko na mag-apply sa school. Tapos, yung pinaka-number of, yung position na ina-applyan ko. Plus, yung mga attached documents na in-include ko. Nilagyan ko din ng pahapyaw na about doon sa letter. In-indicate ko din dito yung mga related experiences in line with my academic strands, yung mga academic strands requirements, yung mga nakuha ko ng mga courses ng college at ng industry work na related doon sa pinag-a-applyan natin. Like, for example, in-indicate ko sa letter ko yung study and thinking skills in English, writing in the discipline, general psychology, word literature, introduction to the humanities, sosyolohiya, kultura at pagpapamilya, certification of professional education, customer service representative, advisor 2. Nakalagay doon yung nag-work ako, in-include ko doon yung mga nagamit na mga skills, kagaya ng language, grammar, intonation, probing questions, English in speaking and writing. Nilagay ko dito yung specific academic track position na gusto nating applyan. Tapos yung ginawa kong sinainan ko din yung sa aking name. Yan, nakalagay dyan, SGD. Pero yung mga iba kong mga letters, may totoong sign talaga. And next, ang ginamit natin dito ay plastic fastener, pero if mas may magandang fastener, mas okay. Kasi makapal din siya. Pero, napaka-sturdy din naman niya. Hindi naman siya basta-basta natatanggal yung mga nakakalakip dito or nakaipit. Pagkatapos,
ng ating intent, letter of intent. Nandito naman next ang ating nakasulat na personal data sheet and work experience sheet. Nalagyan ko na siya ng tabbing. Nabili ko siya sa online store. Madami siyang ilang sheets na strands. Nakakakumpleto siya ng alphabet. Alphabet ba or basta ang ginamit lang natin hanggang letter J. Dito nakalagay, duly accomplished personal data sheet, PDS, CS form number 12, revised 2017, and work experience sheet if applicable. Iba-iba yung laki ng paper kasi ang ginawa natin, yung iba print natin, yung iba pina-photocopy natin or pina-xerox. Iba-iba kasi yung laki ng paper na ating pina-xerox din. Yung iba long, yung iba short, yung iba laminated na mga certifications. Noong nagsimula pa noon yung akin, yung elementary, high school, hanggang nag-college, tapos yung nag-industry work na tayo. Pagkatapos noon, ito yung personal data sheet na download natin to online. Naghahanap ako ng pinaka-updated. Ito yung nakita kong pinaka-updated. Ang una, na-print ko siya, hindi ko agad na-apply yung back-to-back dapat. Kaya ang ginawa ko, sa huli, basta nagawa ko siyang back-to-back. Ayan yung pinaka-first page niya ng data. Nagko-contain siya ng personal information, pagkatapos yung family background, educational background. Tapos sa likod naman, ayan, yung back page niya. Ayan, pag tinignan natin, nandito, basta nagbawat page may signature, may date. Dito, ang nakalagay ay yung work experience, tapos yung civil service eligibility. Then, dito sa third page natin, nandito, tingnan natin yung lahat ng mga certifications, yung title of learning and development interventions, training programs. Nandito din yung inclusive dates of attendance. Naka-indicate kung ilang hours din kasi counted yun. Binibigyan nyo ng points. Nabasa ko or napanood ko din doon sa mga nag-a-apply or yung sa nagpapa-appoint. Nilalagyan siya ng total number of hours. Kino-compute siya. Nakalagay sa education, may points, sa experiences, may points, at madami pang ibang mga classifications. Tapos sa back portion din niya, ito naman yung tatanungin ka, sasagutin lang kung yes or no. Like for example, have you acquired the status of an immigrant or permanent resident of another country? Yes or no ang nakalagay. Nandito din hinihingi yung government issued ID, yung pangalan ng ID, yung number, yung date or place of issuance. Pagkatapos nandito yung hihingan kayo dito ng pinaka-latest mong picture na 2x2 or kahit ano, basta may space provided dito for the picture. Tapos nandito yung yung sa thumb mark, dyan mo lalagay yung thumb mark, yung signature. Pagkatapos, pag natapos na natin to, sabi daw din doon sa aking napanood at doon sa mga nababasa ko na information sa DepEd, kinakailangan daw dito ng ipanotarize ito. Pagkatapos noon, isinama ko dun sa likod din ng aking personal data sheet. Pagkatapos nito ay yung resume. Kasi kailangan yung mga work experiences. Nilagay ko dito yung mga experiences ko. Kasi simula before, like ilang years na din, may mga naging experiences tayo. Counted din naman yun. Tapos nakalagay dito yung contact information. Tapos yung nagawa ko ng barcode, yung mga accomplishments, nandito rin siya. Pagkatapos, dito sa next page, ayun din, mga education coursework, topics or titles, and yung certifications natin, nilagay din natin. Ito yung pinakabuod or summary. Kasi pag in-scan mo yung pinaka-barcode niya, makikita doon yung mas madami pang mga documentations na mga nagawa mo, na mga magiging evidences rin or supporting documents doon sa personal experiences natin or professional experiences. Next, ito yung letter C. Ang nakalagay dito ay
latest appointment, photocopy of latest appointment if applicable. Nandito yung latest appointment ko sa isang school. Siguro counted yun, pero in-include natin siya sa Certificate of Employment. Kasi parang may sinusunod yata pa, I'm not sure, yung talagang latest appointment na parang naka-table siya or column. Pero empty pa rin tong page na to. At pagkatapos ng letter C ay itong D, Certificate of Eligibility or Report of Rating. Photocopy of Certificate of Eligibility, Report of Rating. Letter E natin, Transcript of Records, TOR, and Diploma. Ang nakalagay dito ay photocopy of scholastic or academic records such as but not limited to transcript of record, TOR, and diploma, including completion of graduate and postgraduate units or degrees if available. Ayan, pina-photocopy natin to. Certified photocopy of our diploma nung college. Pagkatapos yung TOR natin, postgraduate or yung after natin mag-graduate nung college, nilagay natin dito yung official transcript of records. Ilang pages din siya. Bukod doon sa pinaka-TOR, yung alam naman natin sa mga TOR natin, merong course title, yung parang course description, collegiate record, meron. Tapos yung final grades, yung grades na katumbas noon. Course number per semester yon kasi ilan tayo continuous yung ating pag-aaral simula yung nag-graduate tayo din ng college. So kailangan nakalagay din dito yung course number, tapos yung pinaka-specific semester and yung year na na-take mo yung courses na iyon. Ito yung transcript guide. Nilagay ko din dito, kasama siya sa TOR na ibinigay ng university. Yung transcript entries, advanced placement examination, authenticity, special order number, academic calendar, credit unit, tapos yung mga equivalent grade din niya. Anong ibig sabihin ng mga nakalagay doon na mga numero sa mga course description na pinasa mo. Like for example dito, yung academic year, merong excellent, marked excellence, may grading system. Tapos yung grade equivalent, merong nakalagay dito at adjectival, equivalent, percentage, letter grade, grade points. After nun, nakalagay din dito yung transfer credentials, copy 4, honorable dismissal, National Service Training Program, NSTP, Republic Act 9163, known as the NSTP Act of 2001. Meron din siyang excerpt na nakalagay dito. Pagkatapos naman, ito kasama din siya dun sa ating TOR nung yung sinama din natin yung TOR nung college. Ito din siya. Official transcript of records, subjects, descriptive title, nakalagay. Ilang pages siya, madami rin. Ayun. Sinama ko rin dito yung supporting documents, siguro other relevant documents. Yung certificate of ating good moral character, nakalagay dito. Certificate of good moral character, certified photocopy ko din siya. Tapos yung certificate of participation, yung nagjo-join ka ng seminar nung college, nilagay ko din siya as supporting document. Tapos yung mga awards natin, like yung Dean's List Award and yung mga iba pang awards na nakuha natin nung college, certified photocopy, yung may mga relevant authorities and the press, yung mga nagiging relevant or certified true copy ang ating mga certifications, yung mga pirmado talaga nung mga nagdaos ng mga awarding na yon na mataas ang posisyon sa mga institutions or sa universities or schools. Tapos isinama natin yung curriculum checklist. Yung curriculum checklist, nandito yung lahat ng units kasi yung una kong kada request mo kasi, hindi ka pa tapos kumari ng masters. Kada request mo, hindi lahat nalalagay doon yung mga units na currently mo na wala pang grade or tinitake up mo pa lang. Kaya, kapag dinownload mo yung current checklist, yung mga hindi napasama dun sa TOR na may grade na ngayon, napapasama siya dito sa curriculum checklist. Yun. Sinama ko din siya. Certified photocopy natin ito.
Nakalagay dito yung core courses, core group, units niya, tapos yung term taken, iba't ibang term siya. Like ako, ang isang subject or ilang subjects nakuha ko from 2020 academic year 2022 to 2023, tapos yung academic for example second sem yon, tapos may first sem na 2022 to 2023, tapos 2023 to 2024, ganun ang pagkuha niya. Tapos may nakalagay dito yung cumulative weighted average grade, total credited units, total unsatisfied units. Nakakalagay siya. Nilagay ko din siya dito. And then, nandito yung certification. Ito yun naman yung another certification from the college or from the university. Nandito yung pinaka introduction, like pinaka-description ng bawat courses. Tapos may nakalagay din dito mga note, yung university. Yan, nahingi ko din siya as certification with valid, naman siya, sticker or stamp from the college or from the university. Nandito siya sa pinaka, basta lahat ng mga hinihingi kong documents, lagi siyang pirmado ng mga relevant, ng mga authorities talaga ng university. Pirmado siya at lagi siyang may documentary stamp, hindi yun mawawala. Tapos yung mga, kanilang mga titles sa school, tapos yung naka-e-sign sila dun sa pinaka-documentary stamp. Ito din, nilagay ko din dito yung program of study. Kasi sa program of study, nandoon talaga yung mga specific or exact dates and times na nagpa-advise ako para makuha yung subjects na yon. Relevant, sa tingin ko din siya, parang relevant documentation din siya na ma-include para mas maglaki pa yung mga evidence, yung mga proofs natin dun sa mga nakuha nating mga educational experiences, kasi mataas din naman yung points noon sa pag-appoint. Ayan, nakailang ating Xerox din siya. Pagkatapos nandito yung remaining units, tapos yung aking prepared by, approved by, noted by. Nandito yung mga program advisors ng university nakasign, tapos yung division chair, nandito din siya, yung division chair name, pati yung secretary of the college, nakalagay din siya dito. And then, nandito yung conform. Ayan. After noon, meron tayong letter F. Yung letter F natin dito, certificates of training, photocopy of the certification of training. Yung photocopy of the certification of training, ang nilagay ko dito, training, hindi pa ito yung pinaka-final kasi ang ginagawa pa lang natin, magsasubmit pa lang tayo and hihingin natin yung advice na ibibigay ng pinaka-head of office or yung principal or kung sino makakausap natin pagka-submit natin ng mga documents na ito. So, ang nilagay ko dito sa certificates of training, tingnan natin kung ano yung mga specific jotted information or mga notes na kailangan natin i-take note, na anong kailangan i-correct sa pagkakasunod-sunod ng ipinasa natin. Sa ngayon, ito pa lang yung ating draft ng pagpasa and arrangement ng pagpasa at titingnan natin kung anong magiging comments. Pero ito, sa certificates of training, meron ito, ang nilagay ko dito, yung certification of professional education, training, ewan ko sa education units din yon isasama, pero under siya ng certificates of training. Nakalagay dito, like, this is to certify my name as student of a non-degree program certification in professional education, took and passed the following courses. Nakalagay dito yung pinaka-course number, tapos yung course description. Hindi lang siya course description, maging yung mga subunits description nakalagay. Kasi, yung di ba yung mga course description ng subjects, mga isa-isang linyahan lang or isa-isang line. Ito kasi, madami siyang subunits. Kunwari, sa introduction to guidance, meron pala siyang isa pang definition or ewan ko pinaka-summary talaga. Oo, hindi pala ewan, but summary talaga, like ito, philosophy, principles and techniques of guidance and organization of guidance programs. Nandito yung grades niya, tapos yung units, tapos yung semester and year na tinake up mo or tinake mo yung mga courses na iyon. Tapos nandito yung total units earned, yung pinaka-total or yung pinaka-number na na-earn mo. Tapos yung pirma ulit ng college secretary ng university, naka-indicate dito. Nandito din yung sa upper part portion, pinaka-information ng university, yung contact information, their address, their phone number,
their logo. Nakalagay din siya doon sa upper part portion sa document na to. Next, ito naman yung in-include ko din na letter. Kasi ang nangyari, meron din ako mga certifications or trainings before. Like, kung wari sa practicum ng college, equivalent yung credit units niya. Kuwari 3 yung units yung practicum. Tapos, sa isang week, meron siyang, let's say, 2 times kayo mag-meet sa isang week. Tapos, yung klase noon, 3 hours. 3 hours isang session. Bukod pa dun sa kada 3 hours nyo, sa ilang buwan na yon na pagpasok. Dun sa practicum kasi, may additional, ang project is additional 300 hours internship training program sa isang company. Dapat nga kasi 2 yung company, like 150 hours sa isang company, then hahanap ulit ng isang company na 150 hours. Mag-e-end na kasi yung semester, yung practicum, duration, hindi pa rin, may mga times na hindi pa rin makahanap ng another company or another production. Kaya ang mangyayari nun, dinire-diretso mo na lang. So, iyan yung hiningi ko sa letter na ito. Sa letter na dito, nilagay ko pa rin yung pinaka-logo ng school or ng university. Nandito yung logo ng SDOQC, tapos yung DepEd, nilagay ko din siya. Tapos yung normal natin nakikitang header, kinopya ko lang din yung mga madaming mga templates na makikita natin nagawa din ng mga nag-a-apply na maging teacher sa DepEd. So, ito naman sa mga schools. Tapos, ito naman yung nilagay ko dito, yung pinaka-format talaga ng letter. Nakalagay dito kung yung company na nag-intern ako dati, ng ilang hours yon. Tapos, yung pinaka-attention to, yung kanilang contact information. Tapos, inilagay ko dito yung hinihingi ko na certification. Like before, kasi nagbigay na sila ng certification that I successfully rendered or natapos ko na yung program na ipinasok ko sa kanila. Kaya lang kasi iyon, ipapasa mo yun sa professor mo or yung sa instructor mo. Lahat ng mga documentations nyo, pinasa nyo, like yung mga notebooks, yung mga handwritten yon, tapos yung mga reports na naka-type siya, and yung mga certification na kinuha na bumubuod sa lahat ng ginawa ng intern na ito sa company. So, ayun, hindi na yun sa akin nabalik. Tapos, ang natitira ko na lang sa information about na ipinasok ko sa kanila is yung mga email thread na ini-attach ko rin doon para makuha ko yung training or program. Ngayon, naghihintay naman tayo na magiging response nila pag na-issuehan na tayo ng ating pinaka-final na internship training certificate na makakount din siya dun sa ating, hopefully, sa training, matatanong natin din yon or makla-clarify. Na after noon, ito naman yon yung mga sinasabi kanina na ang ipinasa ng employer pabalik after na matapos yung practicum hours. Yun yung resume of the applicant, verified curriculum sheet, evaluation instrument filled up by the employer or supervisor. In my case, ang nagha-handle sa akin noon, tanda ko, sa internship program ko, 3. Tapos, iba-iba pa. Bukod pa doon sa 3 na nagha-handle sa akin, madami ka pang kinakasalamuha na sa loob ng company na iyon. Pero isa lang yung nagbigay sa akin ng certification, yung evaluation, yung certification na yon, ang nilalaman nun is yung evaluation instrument. Isa siyang evaluation instrument filled up by the employer or supervisor. Tapos din, isosurrender mo din dun sa instructor yung ginamit ninyong identification card na in-issue ng company. Pagkatapos yung certificate of completion with rating. Alam ko, binigay sa akin to lahat before nung ako ay nasa college at ito yung ipinasa ko lahat. Pero, hindi ko siya na photocopy. Kasi yung binigay nila sa akin, naka-envelope yata yun, naka-sealed, na talagang address sa professor. Pagkatapos, nandito na yung aking respectfully yours na nakalagay sa practicum advisor kasi siya yung nag-draft ng letter nito back in college na we are allowed na iba-ibahin yung receipt address ng company, pati yung name ng company sa body niya.
Pero ito yung sa practicum advisor namin. Nilagay ko na lang dito yung note. This is a sample letter of the request sent way back in 2018 kung kailan ako yung nag-practicum nung nag-internship training program ako before the documents asked were submitted to the practicum advisor. Signed, my name. Yun. Next, ito yung email thread, isinama ko siya, request certification of the internship program, photocopy of the certified email thread na print na download natin or na convert natin sa PDF. Next, yung aking mga training seminar, leadership training seminar ng ilang days. Pagkatas yung mga certificate of participation ko, kagaya nung kumare University Scholars Orientation, isinama ko din siya. Tingnan natin kung anong magiging comment din dito, pero isinama natin siya. Pagkatapos yung mga e-certificates mo, yung nag-join ka ng mga e-congress na ilang hours din, from morning up hanggang sa afternoon. Tapos sa loob ng e-congress na yon, nagkakaroon kayo ng interaction din sa mga participants. Magkakaroon ng mga breakout room sessions, ilang hours kayo, tapos may mga boards doon na ginagamitan ng mga pens through online lahat, at nagkakaroon ng mga brainstorming and collaboration. Naging participant ka doon, sinama ko siya yung email thread, proof din kasi siya, kasi hindi lang, kasi kinakailangan din yung mamaya yun, yung parang verification of all accomplishments na kailangan ay notarized din. Nilagay natin dito, basta yung proof email thread yan. Yung nandito kasi pag email thread, makikita mo yung pinaka date and time, pagkatapos yung date and time na sinend mo talaga yung email, tas yung nag-response sila pabalik. Tas ito din yung usapang gender, a capacity building workshop for volunteers. Pag madami kang mga volunteers, makakasama rin siya as relevant document. Isinama natin yon. Tapos yung pinaka-email naman ng mga pinagsesendan mo, naka-indicate din sa email thread. Another one, yung ating, ayan, madami siya. Ang maganda kasi dito, kaya ako talaga ipinaprint to, kasi gusto ko makita yung pinaka-training dates na, kasi ito'y face-to-face, tapos ang laki din ng mga relevant hours na credited. Like for example, ito 8 o'clock AM to 5 o'clock PM. Ilang hours din yung naging duration niya. Tapos ilang araw pa yon, 3 din. Ilang hours yun, nakalagay yun sa number of hours dun sa ating data sheet nung kanina. Ngayon, nasan yung pruweba nun? So, iyon, nilagay natin ito as proof. Pagkatapos, ito naman yung ating certificates. In-attach din natin certified photocopy of the certificate ng ating ginawang yung ating training. Nandito din yung mga relevant email thread. Ito pa rin naman yung ibang mga certification of attendance. Kung nga ito, nakalagay dito yung Environmental Protection, Waste Management Department. Sobrang tagal na nito, high school pa. Pero kasi, yung hours din niya, may ilang hours din ito. At least supporting document din. Lalo na kasi, dito ka sa region. Yung training na ito, nakuha ko talaga sa region din na ito. Ito din, next is yung letter G naman natin. Certificate of Employment, Contract of Service, Service Record, Photocopy of Certificate of Employment, Contract of Service, or duly signed service record, whichever is or are applicable. Yung Certificate of Employment, like after natin mag-college, tapos yung iba, may mga relevant experiences connected talaga sa pagtuturo. Yung sa akin kasi naman, ako ay nagturo sa elementary, but hindi kasi pinaka-teacher ang title noon, club moderator. Pag mag-club moderator, madami kasing club sa isang school. Like may math club, English club, writing club, may mga sports club. Yun kasi time na yun, digital club from grade 3 to grade 6. Hindi siya consistent or hindi siya stable. Kaya, pero nilagay natin siya kasi may ilang hours din naman yun. Tapos yung increments ba noon, binibilang din. Ilang, may points din kada ilang oras ng pagtuturo. Nakailang sessions tayo nun. Tapos bawat isang session pa ay isang oras yun. So, counted siya kahit mga 3 sessions. Humingi tayo ng certification of, nakalagay dito, this is to certify that blank has rendered
yung kung ilang sessions yung moderator on, tapos yung lahat ng mga dates and year nakalagay, tapos yung grade level na we handled, kung anong grade level ng mga pupils na yun. Tapos this certification is issued upon the request of blank for whatever legal purpose it may serve. Tapos yung pinakapirma ng nagha-handle nung time na yon, ang nakapirma dito is yung Student Activity Program Coordinator, yung pinaka nagha-handle sa lahat ng mga moderator na iyon. Kasi nandito yung pinaka letterhead ng ating pinagturuan, in-include natin yung yung letterhead. Meron pa yung request of certification for the part-time student assistant employment. In-indicate din natin ito dito sa documentation. Dito sa documentation, humihingi rin tayo ng certification. Like, ako, student assistant ako sa university. Ngayon, yung time na yon, meron kaming record book. Yung record book na yon, doon kami nagsusulat ng mga kung anong oras pinasok mo, kung anong oras in-out mo. Pero sila syempre ilang years na yung lumipas, hindi tayo naka-ask agad ng certification kasi siguro yung mga natabing record may mga retention period din iyon. Kaya ngayon, nag-a-ask tayo, tas binacktrack natin yung lahat ng mga dates before na ipinasok mo. So natandaan mo pa naman iyon, kaya in-include mo. Yung kung dito, nakalagay dito na naghihingi ako ng certification of part-time student assistant. Nakalagay dito yung student number ko and yung pinaka-specific date kung kailan ko natatandaan. Tapos isa pang magandang tracking nun kasi meron namang in-issue sa inyo na ATM card. Pagkatapos yung amount na nagdoon, dinivide mo lang so magkano per hour yung natatanggap mo na sweldo back then. Tapos yung sagot doon, yung hours na naging total or sumakto doon sa nakuha mo doon sa pinaka-ATM na yun yung hours. Iyon yung ginawa ko na pag-compute. Kaya nalaman ko kung ilang hours ako doon. So, iyon yung hinihingi ko na certification. Naka-address na yun din sa concerned department ng university na pinanghihingan ko. Ngayon, nakatawag na rin tayo, naka-phone call na tayo, na-email na natin, naghihintay na lang tayo ng update. Pero, ang nilagay ko dito is yung email ko na iyon. So, hopefully, talaga may sumagot din. Pero, based naman talaga sa aking student number, talagang registered na SA ako noon. Kasi ang dami namin pinagdaanan at pinagpipirma para mapasok talaga yung name mo sa student assistant na database na meron din sila sa computer, ganoon. Pagkatapos ang maganda doon, kilala mo din yung mga tao, like kasi ang mga positions sa isang university nag-iiba-iba. Kung hindi man nag-iiba sila ng rango or nag-iiba sila ng college or department. Yung yung trinak ko yung mga nag-supervise din sa akin. Ngayon, wala na sila doon sa pinaka-college na kung saan ako dating nag-SA, na baliktad sila, ganoon. So, iyon din, at least alam mo paano mo sasabihin sa letter kung sino yung mga nag-supervise sa iyo, yung nag-guide sa iyo, yung nakakilala din sa iyo, yung habang ginagawa mo, yung mga assistantship services. Kasi counted din pala yun sa experiences. Malaki din yung increments niya kung sakali, lalo na kung ilang hours. Basta nakalagay dito yung mga specific persons. Another, nilagay ko din yung mga recommendation letters. Ang una nag-request tayo ng mga recommendation letters sa ating mga managers, yung mga naging manager natin, yung mga naging katrabaho din natin, yung mas mataas yung posisyon, yung nag-supervise sa atin, naghingi tayo ng pinaka-recommendation letter sa kanila. Ang nakalagay dito, for example, yung pinaka-name ng manager, tapos yung contact information niya, role or position niya doon sa company. Nakalagay dito, Dear Hiring Manager or Talent Acquisition, address pa rin to the head of doon sa pinaka-office head na pinag-a-applyan natin na school.
nakalagay dito, I am pleased to recommend blank for any suitable position within your organization. I had the privilege of working with blank, that's my name, for almost blank kung ilang years at what company where they held the position of blank. Throughout her time with us, my name, blank, exhibited exceptional professionalism, dedication, and a strong work ethic. She played a crucial role in our team and was responsible for taking in lahat ng mga tasks na ginawa mo doon sa previous company na iyon. I-indicate lang doon or naka-enumerate. Making sure the problems of lahat nakalagay doon, lahat ng mga impressions din. Tapos yung my name is an excellent blank with a positive blank to their work. Lahat pa ng mga information na ini-endorse or nire-recommend ka talaga as an employee of that particular school na pinag-a-applyan mo. Tapos nakalagay dito, I am confident that blank will be an asset to your organization. I highly recommend them for any suitable positions you may have. Please feel free to contact me if you have any further questions. Ang maganda dito sa recommendation letter, merong signature, may date kung kailan nila pinirmahan, tapos may nakalagay na note din. Nakalagay dito, the signature is only intended to this letter only. Nakalagay na ganoon. So, para mas may proof pa din, nilagay ko din yung pinaka-email thread niya. Recommendation letter, tapos yung pinaka-email thread kung kanino proof talaga or evidence kung kanino nanggaling. Meron pa ako isang recommendation letter from din, yung nag-supervise din sa akin, yung mga early years na ako'y nag-work sa particular na company na iyon. Nilagay natin dito, in-include din natin. Tapos, syempre, hindi mawawala yung kailangan na certificate of employment. Nakalagay doon yung pinaka-complete name ko as a worker doon sa company na iyon. Tapos, yung pinaka-name ng company, pagkatapos ng kiname ko ng company, yung position mo sa company na iyon. Tapos, anong group ka, or sino yung hinahandle mo, saan ka company belong, or group belong doon sa loob ng company na iyon. Tapos, nandito yung pinaka-duration ng nag-work ka, yung from your hiring date up until yung last date mo sa company. Tapos yung certification. Tapos nakalagay pa dito sa document ng Certificate of Employment natin. This document is a system-generated printout and does not require a signature. Ayan yung pinaka-certification. Nandito din, nilagay ko din yung may nakatanggap ka ng mga certificates sa industry work mo. Tapos may mga nakalagay na mga title na kunwari best in ganito, top ka sa anong position nung time na yon. Nilagay ko din siya as supporting document or relevant document doon din sa section ng Certificate of Employment. Like dito, yung mga certification din na nakuha mo sa industry, aside dun sa mga best in, sa ganyan, top in, lahat ng mga nakalagay doon mga certifications. Next, letter H, nandito yung performance rating, photocopy of the performance rating in the last rating period, covering 1 year of performance prior to the assessment if applicable. Ito rin siya. Tapos, letter I, checklist of requirements and omnibus sworn certification, checklist of requirements and omnibus sworn statement on the certification on the authenticity and veracity CAV of the document submitted, and data privacy consent form. Ayan, letter I natin. Dito, nilagay ko yung checklist of requirements. Ito din naman, pag nanood tayo ng mga YouTube, online, ng mga PDF files, at yung mga memorandum sa sa DepEd.gov.ph, sa ilan pang mga websites, mga blog, mga WordPress, mga other online platforms, makikita mo, nako-compare mo talaga kung alin yung mga updated na mga documents na ginagamit ng mga iba ding nag-a-apply. So, ito nakita ko yung pinaka nagagamit sa lahat ng mga makadamihan ng mga popular or madami mga views na nag-a-apply. Ito yung checklist of requirements. Nandito yung name of applicant, position applied for, among others. Tapos yung basic documentary requirement.
Yung kung ano yung nakita natin kanina doon sa table of contents, dito sa pinakauna na table of contents, yun din yung makikita natin doon sa checklist of requirements. Kaya ito, pero ang pagkakaiba lang kasi, yung kanina, E hanggang J, pero ito kasi may E hanggang K. Which is yung K, yung kanina kong sinabi na means of verifications showing outstanding accomplishments, application of education, and application of learning and development reckoned from the date of last issuance of appointment. Yun yung nakalagay sa letter K. Aside doon, meron pa na photocopy of performance rating obtained from the relevant work experience. If performance rating in item 1 is not relevant to the position to be filled. May ganoong pinaka-caption sa letter K natin. Pero, yung kanina nga, meron same sila. Tapos yung another title pa sa isang column, status of submission, lalagyan lang dito ng check marks if na submit na natin. Merong status of submission, open parenthesis, check if complied, close parenthesis. Tapos yung verification niya to be filled out by HRMO or HR office or subcommittee. Tapos sila yung maglalagay dito ng remarks. So, napasa na natin, pag binasa natin ito, sila yung maglalagay ng remarks dito. Kung ano yung comment nila, sasabihin nila sa mga pinasa nating mga documents, or dun sa ibang mga pinasa nating mga files, na may mga notarize na, or na-attach natin sa folder na to. Tapos nakalagay dito, Omnibus Word Statement, nandito yung Certification on Authenticity and Veracity, Data Privacy Consent, Attested. Ito yung mag-a-attest nito ay Human Resource Management Officer. Tapos nandito yung name ko, tapos signature of applicant. Hindi na siya SGD nakalagay, pero ito yung talagang pirma ko na talaga nakalagay dito. Nakalagay din dito Annex C. Tapos may nakalagay na sa document in consonance with Republic Act number 8792 or the Electronic Commerce Act of 2000, electronic documents shall have the legal effect, validity, or enforceability as any other document or legal writing, and where the law requires a document to be in writing, that requirement is met by an electronic document if the said electronic document maintains its integrity and reliability and can be authenticated so as to be usable for subsequent reference. Iyon yung nakalagay sa ditong portion, babang portion. Next, ito yung Omnibus Certification of Authenticity and Veracity of Documents. Ginawa na natin to, tinype na natin, nilagay natin ng letterhead, another yung logo ng SDOQC, tapos yung DepEd logo na yung mga ginamit natin na mga logo ay public domain. Syempre, dapat may paalam. Tapos, ito yung I, blank, Filipino of legal age with permanent address of blank, yung complete address after being sworn in accordance with law, hereby dispose and state that, number 1, I am applying for blank at blank. Tapos, na doon yung pinaka-blank din. Basta yung mga pipunan mo sa number 1 ay 3. Yung possession na pinag-a-applyan mo, yung name of school, pagkatapos yung address of school. Next, number 2, I have submitted the following documents. Nakalagay dito sa akin, lahat ng lahat ng mga items na nasama ko talaga sa folder. Like, nakalagay dito, 2.1 hanggang 2.10. Yung sa 2.1, nandun yung CSE, 2.1, CSE Form 212, Revised 2017, with the latest ID picture. Nakalagay doon. Tapos yung 2.2, Means of Verification, showing outstanding accomplishments. 2.3, Certified Photocopy of PRC Professional Identification Card. 2.4, Certified photocopy of ratings obtained in the professional board examination for teachers. Yun, mga to follow ang nakalagay sa loob ng parenthesis for senior high school application. Tapos yung 2.5, certified photocopy of transcript of records, college, tapos graduate. 2.6, copies of service record, certificate of employment. 2.7, certificates of specialized training. 2.8, certified true copy of ID with proof of residency.
Tapos 2.9, other documents as may be required for comparative assessment. 2.10, NBI clearance na syempre updated. Meron na dun yung mga yung pinaka-date ng expiration. Tingnan natin. Tapos yung number 3, I am executing the omnibus certification of authenticity and veracity of the documents I submitted. Number 4, by executing this omnibus certification of authenticity and veracity of documents, I authorize the Department of Education Division of Quezon City to verify the authenticity of the above-mentioned documents. Tapos yung pinaka-date, tapos yung aking signature and printed name, tapos ipapanotarize din natin. Kailangan natin siyang ipanotarize. Ayan, yung isa, print natin, tapos yung isa, Xerox. Photocopy, parehas natin piniprint, pero yung isa colored, yung isa hindi. Tama ba? Okay, basta ginawa natin siyang 2 copies. Next, yung letter J, other documents that may be required for comparative assessment. Nandito na yung mga certifications, certificate of, in-include ko dito yung mga certificate of recognition, yung mga nagsusupport ng documents sa mga ipinasok nating mga seminars, mga trainings. Ilan to? Ayan, ang ating mga papers. Yung iba, nakuha natin sa mga contest. Sa writing, seminar, workshop. International conferences. Sa district, division, school-based. Meron din siyang national. Tapos yung mga iba din, ayan, yung mga attached documents. Yung ating mga ibang mga photos na nilagay din na relevant document, na supporting document din siya, yung experiences mo before din sa particular school na pinag-a-applyan mo. Ayan. Sa lahat naman, ang maganda sa mga certificates na to, kaya ako din siya gustong i-attach. Kasi ang mga pirmado talaga siya, ang mga pumirma dito sa mga certificates, mga superintendent, tapos mga head teacher, kagaya ito, nakalagay yung mga pinaka-specific subject teacher. Like for example, ito certification na to, nakalagay chemistry teacher, math teacher, science teacher, dun sa pinaka-university. Tapos ang mga nakapirma dito, like yung president nung pinaka-contest na in-applyan mo. Tapos, nandito din kasi yung mga printable na mga IDs. Pagkatapos, yung kagaya dito yung tinatawag nilang coordinator, tapos yung general education supervisor, nandito din nakapirma yung schools division superintendent sa mga naging certification mo. Tapos ang mga pirmado din dito is yung mga head teacher, kasi ang daming mga head teacher, 1, 2, 3, ang mga nakapirma dito sa aking mga certificate ay mga kunwari sa kagawa na ng Filipino, head teacher 4. Tapos dito, may mga principal rin, kung anong number. Tapos, dito pa ang maganda sa mga certificates, talaga magiging siyang evidence or proof din, yung mga principal, like principal number 4, tapos general education supervisor 1, ganoon yung mga nakapirma sa ating mga certifications. Tapos, kung wari, yung ako naging writer mismo doon sa, kung wari, sa school talaga na pinag-a-applyan mo. Nakalagay doon yung school paper advisor, yung pinakapangalan ng advisor mo. Pagkatapos, kumare, English department, ang nakapirma doon, head teacher 6. Ganon, kasi ang daming mga head teacher. Head teacher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bago ka lang makalating sa kung anong head teacher, ang dami mo nang kailangan mga experiences and education. Tapos, ito yung gusto ko din na makita na as a proof doon sa pinag-a-applyan mong school. Aside pa doon sa mga head teachers, meron pang assistant schools division superintendent, education program supervisor, secondary and elementary science, school division superintendent. Meron din pa siya dito mga nakapirma. Lahat yan may mga signatures nila. Ito, science and technology department, head teacher 6, yung ating mga nakukuha mga certificates. Ayan, nakalagay dito yan. In-attach ko yung mga certificates ko dito. Ito rin yung, kaya ako din siya in-attach kasi yung mga iba din dito, ito yung mga nakalagay na mga titles of trainings. Tapos yung mga relevant na katumbas na relevant hours. Then, nakalagay doon. Like dito, yung science trainer natin, yung ating sa science department, tapos yung
principal na nagbigay, ayun, principal, naka-attach rin sa certificate natin. Principal 4, P6 teacher, science club advisor, ayun, yung mga certificates natin. Meron din tayo, iba-iba to sa high school, college, yung after makagraduate ka na, tapos yun sa mga industry. Yan, mga compilation siya of the documents or yung mga certified through photocopy. Like, for example, dito, yung nakuha natin to, yung college, nakalagay dito yung mga complete name, tapos yung mga title nila, na dito, kumari, chairperson of that event, director for ganito, for finance, federation president, VP for research and development, co-project head, tapos merong VP for marketing, co-project head, VP for creatives, co-project head, nakalagay rin siya. Tapos yung mga seminars or training, like yung school anong pangalan, at yung nakasign naman din, yung mga school administrator, resource speaker, senior career advisor, nakalagay rin. Pagkatapos dito sa mga certificate, overall project head, project advisor, chairperson, mga college dean, mga college president, ganoon. Tas dito, pag may mga nasasalihan tayo ng mga events, yung mga pertinent document din siya, lalo na sa education points, yung mga national search, na mga secretariat head, in-indicate din natin to. Tapos yung mga certification for our specific organization or association involved in, nakalagay din dito. Pagkatapos nandito yung mga, kung ano, naka-attend tayo ng summit, nilagay natin yung pinaka-email thread. After ng email thread, ayan yung mga certificate of international conferences email thread din. Tapos yung magkasunod lang sila, yung email thread na natanggap mo yung certificate online. Pagkatapos yung pinaka-certificate na natanggap mo, nakapag-clinic mo, madadownload mo na yung ating certification. Nakalagay, in-attach din natin dito. Pagkatapos, ilang certificates din naman ito. Tapos yung mga nandito, mga nakapirma, yung pinaka sa college. Pagkatapos yung ating mga program advisor, convenor, ng mga conferences na inattendan natin. Tapos nandito yung mga pag may mga pinakita kang certificate, kahit hindi siya printed, ang mahalaga doon is kung ano yung naging role mo doon sa pinaka-conference or event na yun, pinaka-title ng conference or event. Kasi nandun yung, kumari, ang nakalagay dito is yung event pala about sa transformative values education and for social justice and sustainable development, nakalagay dito. Ito yun ay among others. Madami tayong mga conferences na inattendan na iba't iba talaga ang titles at iba't iba ang topic or titles ng bawat talks. Tapos yung pinaka name ng mga universities na in partnership with, ano yung mga affiliate, ano yung mga ibang universities na partneran yung event na dinaluhan mo or yung pinaka-conference na dinaluhan mo, nakalagay dito. Kasi yung mga pirma din nila, plus yung mga iba pang mga certificates. Ayan, tas ang mahalaga yung complete name mo, naka-indicate din. Nilagay ko din dito yung photocopy, certified photocopy. Kailangan is yung valid ID, kasama yung pinaka-residence, displaying yung residence mo, nakalagay doon, certified photocopy of our IDs na nakalagay yung pinaka-residence. Tapos yung complete name, nasa identification card, nilagay din natin yan. Pagkatapos, ito yung photocopy, certified photocopy of our NBI clearance. Hinuli natin, iyon. So, all in all, kompleto naman siya. Maliban lang doon sa mga kailangan pa nating mga i-follow up na documents. Pero, na-complete na natin yung tabbing from A to J. Hindi naman siya ganun kahirap yung pagtatabing niya. Hindi, kasi ang ganda ng sticker na agad, kuwari hindi mo siya, na dikit mo siya sa pinaka-surface na hindi mo pala akalain. Kaya mo siya, mabilis lang siyang matanggal at hindi nadadamage yung ating bond paper or yung paper. Ang ginawa din natin, binalutan natin yung folder ng plastic cover. Tinatawag yung iba, ang daming tawag dito, like pwede siyang pressboard, pressbook folder, but hindi siya ordinary folder.
medyo konting kapal lang siya. Konting kapal siya sa normal long folder at short folder. Pero, madali din siyang natutupi sa gitna. Like, ito, in-order ko siya sa online, kaya lang yung binigay sa akin, like, nakapara siyang tinupi, tuping-tupi. So, kailangan ko pa siyang sobrang init-nit masyado talaga siya. Sa kakababatak ko, sa tingin ko, hindi na siya naputupi, kaya lang sobrang ang laki ng mark niya sa gitna. Kaya, nakatulong din talaga yung may plastic cover. Back-to-back yung plastic cover niya. Malinis naman, I think, siya tingnan na pag ipinasa natin at ipanotarize natin, madami tayong kakaharapin ng mga professionals talaga na titingin dito at yung parang formal at dapat hindi malinis talaga siya tingnan. Ayan. So, doon lamang po natatapos ang ating presentation of our folder pertinent documents of a teacher applicant folder. Thank you very much.